school naman po ito nangyari. Hindi po dito sa bahay. Ayan po, oh. Ay, oo nga. Yan. Ayan, eto. Opo, ayan po yan. Kung makukuha sa dukot, sa bibig ipapadaan, pero kung hindi, dito daw po Bubutasan. bubutasan. Ano nga nangyari, anak? Halika dito. Nagtawag ka na kay Benji, dali. Hello, doggy. Ito pa yung dog ni Tricia. Oh. Ang bait. Wala, nakalong. Ay, pupuntahan ko si Doc Rasa. Papagalitan ko doon. Pumanat, kukuhanin natin ang piso. Walang dyan. Piso po talaga. Saan yun? Nasaan eh? Ari ba? Ari po eh. Ano ba nangyari sa ito eh? Uy, ano daw nangyari? Dali na. Sumagot ha. Tawagan ko si ma'am. Sumagot ka ha. Ari po oh. Ito po ang kanyang... Ano ba nangyari mismo sa kanya? Ano yung nung tinanong ko po siya. Kasi una, kumakain kami dito ng umagahan. Ah. Dumating siya ng mga 10 a.m. Akala ko naghihingi ng piso si ma'am. Tapos sabi ko, anak, bakit? Sabi niya, mama, may piso. Sabi ko, saan? Nakalulun ako. Oh, Diyos ko, sabi ko, Kuya Benji, hindi ko na alam kung anong nangyari dito. Itinakbo ko na agad siya sa hospital dahil nag-aalala nga ako. Sabi ko, hindi pa nga hindi pa nakakaisang buwan ang anak ko. Ayun na naman ka, kung meron na naman problema ka ko na dumating, sabi ko, di lahat. Yan po, oh, ito yun. Ito, oh, yan. Nalunok niya Oo, talaga. may x-ray nga ako, eh, gusto niyo makita ko. Patingin niya ito. Para talagang makita nating nasa loob na. Kaya ito, babala po tono doon sa mga magulang, lalo na yung mga anak, napaka-active. Katulad ni Utoy, ano, sobrang active. Ayan, ilayasan na po kami. Sa school naman po ito nangyari. Hindi po dito sa bahay. Ayan po, oh. Ay, oo nga. Yan. Ayan, ito. Opo, ayan po yan. Sa school po talaga yan nangyari. Nakikita ba? Ayan po, nasa lalamunan niya. Kasi ang pasok nila sa umaga ay alas 7. Ngayon, hindi na po siya nagpapatid sa akin dahil nga may mga kasama siyang kapitbahay. Ayun na, pag uwi, mama sabi niya, nakalunok ako ng piso. Sabi ko, anong ginawa mo doon? Ginaganong-ganon daw nila, naglalaro daw silang magkakaklase. Ay, nabitawan daw. Pag bitawan daw niya ng ganon, na ano sa bibig niya. Saan ginawa niya? Uminom daw siya ng tubig. Naku, di lalong pumasok sa Yun loob. nga po. Ang nangyari daw, nung nasa school siya, hindi na daw po siya nagpaalam sa teacher niya Aalis? na siya aalis, pero nakausap pa daw po siya ng guard na tinanong bakit daw lalabas kasi hindi po sila nagpapalabas basta-basta. Tapos nagsabi daw po siya na nakalulun daw po siya ng piso. Pinabuksan niya daw talaga ng pilit ang gate at siya'y gustong umuwi sa akin. Tapos yung kanyang teacher naman, alalang-alala na, naghahanap na daw doon. Tapos yung dalawang guard daw po ay pumunta sa bahay pero wala na po kami, nasa emergency. Kasi Ba't kung na po siguro kami. for awareness na rin ano, siguro kung nakapagsabi ng maaga ng pagkapangyari yun, baka naagapan kasi Opo. may way naman nga ang Yun nga paraan po. para mapalabas. Kung doon po siya nagsabi, baka nagagawan pa nila. Lalo na nung hindi pa siya nakainom ng tubig kasi hindi pa naiitulak Opo, pa loob. ay natakot daw po siya. Kaya ang hinanap niya daw po agad ako. Ay, ang ginawa naman daw ng guard, dahil gusto niyang umuwi, na Pinagbigyan. binuksan nila. Pero, ang hindi lang po nila nagawa, hindi nila nasamahan ang bata. Opo. Yun lang ang inaano ko sa kanila na sana nasamahan man lang nila dahil nagsabi naman ang bata sa kanila kung ano ang nangyari. Tsaka dapat inassist nila. Opo. Kung inalam muna kung anong nangyari. Opo, ay hindi sana nila binibitawan agad. Paano po Kuya Benji kung sa daan may nangyari sa bata? Talagang Malayo po ba ang school dito? malapit lang naman, dyan lang naman sa baba. Kaya naman uwiin ng bata. Nagbigay naman po ng kaunting tulong ang kanyang teacher. Nagbigay po, nagpadala sa asawa ko. Kaya nagkaroon din kami ng panggastos po doon habang naroon kami. Paano po natanggalan? Yun. Nung ano po, dinala ko na po siya sa emergency room. Sa BAT-MC po. Sa Batangas Opo. na. May mga ano rin pa mga papel namin
Sa Bat MC ko po siya dinala, tapos ang tagal nga namin sa emergency room, umabot pa dinala ko siya doon dahil in-x-ray muna ng mga 12:30 or 1 na x-ray ko siya. Tapos hanggang alas 8 nasa emergency room pa po kami. Mga 8:10 pasok naman niya sa operating room. Tapos ang sabi sa akin, dalawa daw po ang choices. Kung makukuha sa dukot, sa bibig ipapadaan, pero kung hindi, dito daw po bubutasan. Sabi ko naman sa mga doktor, sabi ko, kung pwedeng gawaan mo na ng paraan na madukot lang, dahil malapit na po eh. Talagang ramdam na ng bata. Ngayon, sabi sa akin, sige mami, sabi niya, sana nga makuha natin sa dukot madala. Pasok siya sa operating room ng 8:10 ng gabi na yon na nangyari. Tapos 8:45, nailabas po siya. Akala ko nga po na dito nila ginawa kasi siguro pinapakabalang ako ng mga doktor. Hindi, parang binigyan lang kayo ng option. Opo. In-explain lang yung sitwasyon. Opo. Kasi kung hindi daw po madudukot, at least alam ko na po kung saan po ipapadaan. Eh mas mahirap po kung sa liig dahil matagal daw po sa ospital pagka naoperahan. Sabi ko, wala kami kung kakayahan na mag-ano sa ganon ng mga opera, sabi ko. Kaya kung madudukot lang, sabi ko, ay sa idukot na lang, sabi ko, alam niyo po ba, dito rin kako nang galing kako yung anak ko, sabi ko ganon. Wala pa kako 1 buwan, sabi ko. Kamamatay lang kako. Tapos lahat ng dinadaan na namin doon, yun yung pesto talaga namin ni Tricia. Maigi na nga lang at hindi ako sa ICU, si ICU dinala. Kasi kung doon, ewan ko lang Kuya Benji, kung anong nangyayari sa akin. Hindi nga muna ako nila pinapasok agad sa ospital eh. Sabi niya, Mami, bakit nahinto ka? Sabi ko, dito nakaupo ang anak ko. Eh yung isang nurse doon, yun din yung nag-aalaga kay Tricia. Nakita pa ako ng doktor ni Tricia, kaya pinaupo muna nila ako. Sabi niya, nangangatal ka, Mami. Sabi ko, hindi ko lang po matanggap dahil dito rin ako nawala ang anak ko. Dito ko ipinagamot. Tapos eto, wala pa 1 buwan ako nandito na. Eh, ano sabi ni Utoy nung natanggal? Wala daw siya naramdaman. Sabi niya, Mama, nagtanong, Mama, anong nangyari? Ba't wala na dito? Wala naman akong butas dito, sabi niya. Sabi niya, operahan ako. Sabi ko, hindi mo naramdaman, anak? Sabi niya, hindi po. Pero ang naramdaman niya lang daw, yung may itinorok lang sa kanya, tapos bigla siyang nakatulog. Kumusta po si Utoy ngayon? Okay na? Ayun, hindi pa po siya makakain ng maayos. Gawa nung mga ano pa daw yun. Nararamdaman Opo. pa? Hindi nga kami makausap pa niyan dahil masakit pa daw po yung